Welcome sa aking YouTube channel! Kung ikaw ay naghahanap ng mga videos na may katuturan o makabuluhang panoorin, nasa tamang channel ka. Inaasahan kong mag-enjoy ka at maraming malalaman o matututunan sa aking worth watching video. Panoorin mo lang mula sa umpisa hanggang sa dulo nito ang video upang ganap mong maunawaan o maintindihan ang mensaheng nais ipahayag ng video na ito sa iyo. Simulan na natin, now na! Kumusta? Ngayon, tatalakayin natin ang isang topic na madalas nating naririnig sa balita at laging sentro ng usapan pagdating sa Bible prophecy. Aalamin natin, base sa ating mga sources, ano nga ba talaga ang papel ng Iran sa tinatawag na mga huling araw? So, eto yung pinakamalaking tanong na gusto nating sagutin. Sa pag-aaral na to, titignan natin kung paano nga ba kinokonekta ng mga sinaunang kasulatan ng Iran sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Tara, simulan na natin. Alam nyo, ayon sa ating pinag-aaralan, yung mga kasalukuyang tensyon na nangyayari, lalo na yung sa pagitan ng Iran at Israel, yan mismo ang dahilan kung bakit maraming Bible scholars ang bumabalik tanaw sa mga hula sa Biblia. Okay, bago tayo lumalim, kailangan muna nating linawin to. Para maintindihan natin ang mga propesiya, mahalagang malaman na sa Biblia, ang modernong Iran ay hindi tinatawag na Iran. Ang mga pangalang ginamit noon ay Persia at Elam. Tandaan nyo yan ha, dahil babalik-balikan natin yan. Ngayon, silipin naman natin yung napakayamang kasaysayan ng rehiyon na to sa Biblia. Napakalalim ng ugat nito at talagang parte ito ng mga kwentong humubog sa mundo natin. Tingnan natin itong timeline para mas malinaw. Nagsimula sa pagkasakop sa ilam ng Babylonia, tapos umangat yung Imperyong Medo-Persian sa pamumuno ni Cyrus the Great. Sila naman ang sumakop sa Babylonia. Pero siyempre, dumating si Alexander the Great at doon natapos ang pamamayagpag ng Persia. Pagkatapos niyan, nasakop na sila ng mga hukbong Muslim at sa huli, noong 1501, doon na opisyal na naitatag ang estado ng Iran. Grabe, ang haba ng kasaysayan, di ba? At alam nyo ba, ang Persia ang mismong setting o tagpuan ng mga kilalang aklat sa Biblia, gaya ng Daniel, Esther at Nehemiah. Yan palang patunay na kung gaano kahalaga ang lugar na ito sa kasaysayan. Oh, eto na. Dito na tayo papapasok sa pinaka-core ng usapan natin, ang hula sa aklat ni Ezekiel, partikular sa chapter 38. Ayon sa ating source, napakadetalyado ng pagkakasulat dito kung ano ang magiging papel ng Iran sa isang malaking digmaan sa hinaharap. Ang lapanang ito ay may pangalan, ang labanan ni Gog at Magog. At dito mismo, tinutukoy ng source na ang Iran ay magiging isa sa mga pangunahing kaalyado ng isang makapangyarihang bansa na magmumula sa Hilaga. So, sino-sino raw ang kasama sa alyansang ito? Ayon sa Ezekiel 38, malinaw na binanggit ang Persya, na alam nating Iran na ngayon. Kasama rin daw ang Magog, na maraming naniniwala na ito ay Russia, pati na ang Sudan, Turkey, Libya at marami pang iba. Isang napakalaking koalisyon na may iisang puntirya. At ano naman ang estado ng Israel sa panahong iyon? Inilarawan sila bilang isang mapayapa at walang kamalay-malay na mga tao. Kumbaga, namumuhay sila ng tahimik, hindi nila inaasahan yung napakalaking pagsalakay na darating. At dito nagkakaroon ng isang major plot twist. Akala ng mga mananakop, sisiw lang to, madaling tagumpay. Pero ayon sa teksto, grabe silang nagkamali ng kalkulasyon dahil may mas malaki pang plano na mangyayari. Okay, so ano ang mangyayari sa labanang to? Paano ito magtatapos ayon sa hula? Hindi kasi ito yung typical na labanan na kung sino ang may pinakamaraming tangke, siya ang panalo. Iba to. Kasi malinaw na sinasabi ng source na ang Diyos mismo ang makikialam sa isang supernatural na paraan para talunin ang mga mananakop. Ang tagumpay dito ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng tao. At itong CP na to, sobrang linaw ng paglalarawan sa kahihinatnan ng koalisyon. Sabi, sa mga bundok ng Israel kababagsak, ibibigay kita bilang pagkain sa lahat ng uri ng mga ibong mandaragit at sa mga mababangis na hayop. Talagang total destruction. So ang tanong, bakit kailangan mangyari ang lahat ng to? Hindi lang pala ito tungkol sa isang gyera. Ayon sa interpretasyon ng source, may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng dramatikong pangyayaring ito. Ito yung pinaka-main point. Ang ultimong layunin daw ng lahat ng ito ay hindi lang para iligtas ang Israel. Ang totoong dahilan, ito ay isang paraan para ipakita ang kapangyarihan at kabanalan ng Diyos sa lahat ng bansa sa buong mundo.
At itong verse na to ang parang summary ng lahat. Malalaman ng mga bansa na ako, ang Panginoon, ang banal sa Israel. Ito raw yung mensahe na gustong iparating sa buong mundo. At dito natin iiwan ang ating talakayan. Nag-iiwan ito sa atin ng isang malalim na tanong, di ba? Paano nga ba hinuhubog ng mga sinaunang tekstong tulad nito ang pagtingin natin sa mga nangyayari ngayon at sa kung ano pa ang posibleng mangyari bukas? Isang bagay na talaga namang dapat pagnilayan. Maraming salamat sa iyong panonood! Suportahan mo naman ang aking YouTube channel. Patuloy mong tangkilikin ang aking mga uploaded videos. Huwag mong kalilimutang i-click ang like, share at subscribe buttons. Hanggang sa muli nating pagkikita.